bawat umaga sa kanilang maliit, ngunit masayang tahanan sa bayan ng San Lazaro ay nagsisimula sa isang sinponya ng mga halik at bulong ng pag-ibig para kay Liwayway. Ang bawat pagdilat ng kanyang mga mata ay bumubungad ang mukha ni Sinag, ang lalaking pinili niyang makasama abang buhay. Ang kanyang mga yakap ay tila pangako ng walang hanggang seguridad. Ang kanyang mga ngiti ay ang liwanag na bumubura sa lahat ng kanyang pangamba. Nitong mga nakaraang buwan, mas lalo pang naging makulay ang kanilang mundo. Pumigat ang kanyang sinapupunan, udyat ng paparating na pagdaragdag sa kanilang maliit na pamilya. Si Sinag, kahit na madalas na abala sa kanyang trabaho sa lungsod ng Marikid, ay naglalaan ng oras para sa kanya. May mga gabi na nakahilig siya sa dibdib nito, nakikinig sa tibok ng puso nito habang marahan nitong hinahaplos ang kanyang tiyan na nagdadalang tao. Liwayway ko, bulong ni Sinag isang gabi. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa kanilang natutulog na sanggol, si Bibi Maya. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng ganitong swerte. Ikaw at si Maya. Kayo ang aking lahat. Napangiti si Liwayway, inipon ang bawat salitang iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang buhay na pinangarap niya, simple, puno ng pagmamahal at kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Ngulit sa paglipas ng mga araw, may mga pagbabago siyang napapansin. Mas madalas nang hindi nakakauwi si Sinag, at kapag naroon naman ito, tila malayo ang isip. Maikli ang sagot sa mga tanong, mga dahilan na kulang sa detalye tungkol sa kanyang trabaho. Isang gabing nagising si Liwayway dahil sa pag-iyak ni Maya. Nang puntahan niya ang kabilang side ng kama, malamig na ito. Si Sinag ay wala na naman. Napansin niya ang kanyang cellphone na naiwan sa bedside table. Isang notification ang kumislap sa screen. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Bahagya siyang aalangan, ngunit ang kuryosidad at pangamba ay mas nanaig. Nasaan ka, Sinag? Ang mensahe. Pagkatapos ng ilang sandali, may sumunod na mensahe kasama ang isang litrato. Litrato ni Sinag, nakangiti kasama ang isang babaeng hindi niya kilala, abang ang babae ay nakahilig sa kanyang balikat. Ang babae ay may angking ganda, ngunit sa mga mata ni Liwayway, mayroon itong kakaibang lamig. Isang malamig na kamay na tila dumalot sa puso niya. Mabilis na scroll si Liwayway sa mga nakaraang mensahe ng numerong iyon. Puro mga maikling usapan, mga paalala tungkol sa mga lakad ni Sinag, mga usapang hindi niya maintindihan. Ang dating pagtitiwala ay napalitan ng pagdududa. Pinindot niya ang kanyang sariling telepono. Hinahanap ang pangalan ni Sinag. Pagkatapos ng ilang ring, hindi pa rin ito sinasagot. Siguro pagod lang siya. Pilit niyang sinabi sa sarili. Baka maraming trabaho sa opisina. Kailangan niyang magpahinga. Ngunit ang larawan sa kanyang telepono ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sino ang babaeng iyon at bakit sila magkasama? Isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa labas ng kanilang maliit na tahanan, ang ugong ng sasakyan ni Sinag. Tumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang inayos ang kanyang sarili, pinunasan ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi niya gustong makita ni Sinag na ganito siya, mahina at nagdududa. Kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Maya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sinag. Kayo, na po ba yan? Tanong ni Liwayway,
Pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Walang tinig na sumagot. Naglakad siya patungo sa sala. Nakita niya ang likod ni Sinag na nakatalikod sa kanya, nakatayo sa may bintana, tila malalim na nag-iisip. Ang kanyang mga balikat ay tila mas mabigat kaysa dati. Sinag, okay ka lang ba? Lumapit siya, hinawakan ang braso nito. Nilingon siya ni Sinag. Ang mga mata nito ay puno ng kung anong hindi niya lubos maintindihan, pagod, pagkalito, at tila may bahid ng pagsisisi. Tiwayway, nagsimula si Sinag. Ang kanyang tinig ay tila nauutal. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan, Sinag? Sino yung babae sa litrato? Hindi na napigilan ni Liwayway ang magtanong. Nagbuntong hininga si Sinag. Tila may mabigat na desisyon na kailangan niyang gawin. Lumakad siya papunta sa maliit na mesa, kung saan nakapatong ang kanyang briefcase. Pinuksan niya ito at kinuha ang isang folder. Ibinigay niya ito kay Liwayway. Ano ito? Naguguluhang tanong ni Liwayway. Basahin mo, sabi ni Sinag. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Nanginginig na binuksan ni Liwayway ang folder. Maligal na dokumento, mga pangalan, mga petsa, mga probisyon, at sa unang pahina, ang titulong, Petition para sa Divorce at Child Custody. Para siyang nabingi. Ang mundo niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang mga salita ay tila hindi tumatagos sa kanyang isipan. Divorce. Divorce. Hindi maaari. Hindi pwede. Sinag, ano ito? Halos hindi makapagsalita si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Hindi ko na kaya, Liwayway, sabi ni Sinag. Umiiwas ng tingin. Pagod na ako sa mga responsibilidad, sa pressure. Hindi ko na kaya. Pagod. Pagod ka na sa amin, sa anak mo, sa akin. Ang mga salita ay lumabas na parang mga tinik sa lalamunan ni Liwayway. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, sa harap ng anak natin na kararating lang sa mundo, patawarin mo ako, bulong ni Sinag. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang bigat sa pandinig ni Liwayway. Napaatlas si Liwayway, nanginginig ang buong katawan. Ang lalaking minahal niya, ang kanyang Sinag, ang kanyang takip silim, ay bigla na lamang naging estranghero. Ang kanyang mga pangarap, ang kanilang maliit na mundo, ay gumuho na parang isang marupok na kastilyong gawa sa buhangin. Ang liwanag ng kanyang buhay ay biglang napalitan ng kadiliman. Sinag, sinungaling ka, mahinang sabi ni Liwayway bago tuluyang bumagsak sa sahig. Ang mga dokumento ng diborsyo ay nagkalat sa paligid niya. Ang kanyang pag-iyak ay halos hindi marinig sa pagitan ng mahihinang ungol ng sangguna si Maya na nagising sa kanyang paghihirap. Ito na ang katapusan ng kanilang Liwayway. Ang paglubog ng araw na yon ay hindi lamang naghatid ng pagtatapos ng isang araw, kundi pati na rin ang paglubog ng buong mundo ni Liwayway. Ang mga salitang divorce at child custody ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat isa ay tila isang matulis na patak ng lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang pag-asa. Ang boses ni Sinag na nagsasabing hindi ko akaya ay parang isang sirang plaka na patuloy na tumutugtog sa kanyang pandinig. Bawat ulit ay lalong nagpapalubog sa kanya sa kawalan. Sa maliit na silid na tinuluyan niya pansamantala, malayo, sa dating tahanan nila ni Sinag sa San Lazaro, ang bawat sulok ay tila saksi sa kanyang paghihirap. Ang maliit na duyan ni Maya na minsan ay pinagmumulan ng kanyang kasiyahan,
Ngayon ay tila simbolo ng kanyang pag-iisa. Nakatingin siya sa kisame, ang mga mata ay tuyo na sa walang tigil na pag-iyak mula pa kagabi. Si Maya ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang maliit na kamay nito ay nakahawak sa daliri ni Liwayway, isang paalala na hindi siya maaaring tuluyang bumigay. Paano siya mabubuhay? Paano niya papakainin si Maya? Ang natitirang pera niya ay kakaunti na lamang, sapat lamang marahil para sa ilang linggo. Ang mga ibinigay na dokumento ni Sinag ay nagsasabi na kailangan niyang lisanin ang kanilang tahanan sa San Lazaro sa loob ng 7 araw. 7 araw para iwanan ang lahat ng alaala, ang lahat ng pangarap. Naglakas, loob siyang buksan muli ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung bakit. Marahil ay nagbabakasakali pa rin siyang may mensahe mula kay Sinag. Isang paghingi ng tawad, isang pagbawi sa lahat ng sinabi nito. Ngunit ang natanggap lamang niya ay isang notification mula sa opisina ng abogado ni Sinag. Ito ay isang formal na panyaya sa isang pagpupulong upang pag-usapan ang paghahati ng ari-arian at custody arrangement. Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na bumabaon sa natitira pang lakas niya. Nais niyang sumigaw, magwala, batuhin ang mga gamit. Ngunit ang pagod at ang kawalan ng pag-asa ay mas malakas. Anong magagawa niya? Sino ang lalaban para sa kanya? Ang mga magulang niya ay nasa malayong probinsya at kahit na mahal siya ng mga ito, alam niyang hindi sila makakatulong sa ganitong legal na laban. Ang mga kaibigan niya ay may kanya ring sariling problema. Tila ba talaga siyang iisa? Naranlaman niyang may kumalampag sa pintuan ng kanilang maliit na apartment. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib. Sisilag ba ito? Pumalik ba ito para kunin ang ilan pa nitong gamit? O baka naman ipapadala na nito ang mga pulis para paalisin siya. Dahan siyang tumayo, hawak ang maliit na si Maya sa kanyang kadungan. Lumakad siya patungo sa pinto. Ang bawat yapak ay tila may bigat na dala. Tiningnan niya ang peephole. Hindi si Sinag ang nasa labas. Isang babae, ang babaeng nasa litrato. Nakatayo ito doon. Diretso ang tayo. At may dalang isang malaking folder. May kasama itong isang lalaki na nakasuot ng pang-abogado. Nanginginig na bumalik si Liwayway sa kanyang kinahihigaan. Niyakap ng mahigpit si Maya. Napagtanto niya ang pahiwatig sa mga mensaheng natanggap niya. Ang litrato, ang mga dokumento. Ito na ang simula ng lahat. Hindi lamang ito isang simpleng pag-iiwanan. Ito ay isang plano, isang maayos at malamig na plano para kunin ang lahat sa kanya. Nasaan ka, Sinag? Pulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang pangamba ay unti-unting napapalitan ng isang naiibang damdamin, isang malamig at matalas na galit na nagsisimulang kumulo sa kanyang kalooban. Ngunit kasabay nito, ang takot ay naroon pa rin, isang malaking anino na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sino ang babaeng iyon? At ano ang balak nila? Isang malakas na pagkatok ang muling yumanid sa pintuan. Mas malakas kaysa kanina. Liwayway de la Cruz, isang malalim at opisyal na boses ang narinig niya mula sa labas. Kami po ang abogado ni Sinag Malaya. Nais po naming ipaalam sa inyo ang mga susunod na hakbang ukol sa inyong paghihiwalay. Napapikit si Liwayway. Pilit na nilalabanan ng pagdari ng mga luha. Ang hamon ng pagiging mag-isa ay nagsimula na.
At sa mga mata niya, nakikita niya ang isang mahaba at madilim na daan sa hinaharap na puno ng mga laban na hindi niya alam kung paano niya lalabanan. Ang pagkatok sa kanilang pinto ay tila isang panibagong pagsubok para kay Liwayway. Pagkatapos ng pagbisita ng abogado ni Sinag na iiwan lamang ng mas maraming katanungan at pangamba, ang bawat tunog sa labas ay nagdudulot ng tensyon sa kanyang dibdin. Ngunit nang silipin niya ulit sa pitfall, hindi ang malamig na mukha ni Amihan o ang problema dong mukha ni Sinag ang kanyang nakita. Isang lalaking pamilyar ang kanyang nakita. Si Diwa Alon. Si Diwa ang kanyang dating kaklase sa kolehiyo, ang lalaking palaging nandyan noong mga panahong aaral pa sila. Ang tahimik, ngunit matalinong kaibigan na tila laging may malalim na iniisip. Hindi niya ito nakita mula nang magtapos sila, ngulit ang kanyang mukha ay nanatiling maalala sa isipan ni Liwayway. Bakit kaya siya narito? Paano niya nalaman ang nangyayari sa kanya? Nang buksan niya ang pinto, isang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya. Liwayway, bati ni Diwa, ang kanyang tinig ay banayad at puno ng pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyayari sa'yo. Pasensya na kung biglaan ang pagpunta ko. Napalunok si Liwayway. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa presensya ni Diwa, tila nababawasan ang bigat na kanyang dinadala. Diwa, paano mo nalaman? Si Maytio, kakilala natin pareho. Nabanggit niya sa akin, paliwanag ni Diwa habang pinagmamasdan niya si Liwayway at ang batang si Maya na mahimbing na natutulog sa duyan. Nababahala siya para sa'yo. Gusto sana kitang tulungan, Liwayway. Bilang kaibigan at kung papayag ka bilang abogado mo. Ang salitang abogado ay tila musika sa pandinig ni Liwayway. Abogado. Halos hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango si Diwa. Oh. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. At base sa narinig ko, mukhang hindi patas ang ginagawa sa'yo ni Sinag. Gusto kong malaman ang buong kwento mo, kung okay lang sa'yo. Dinala ni Liwayway si Diwa sa maliit na sala. Habang pinagmamasdan ni Diwa si Maya, tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang pagkilala, o marahil isang malalim na pag-unawa. Nang maupo sila, nagsimulang magsalita si Liwayway. Sa una, mahina, at nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit habang nagkukwento siya, habang ibinubuhos niya ang lahat ng sakit, at pagkalito, tila unting lumalakas ang kanyang loob. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagmamahal niya kay Sinag. Ang kanilang mga pangarap, ang biglaang pagbabago. Sa kilos nito, ang pagdating ni Amihan at ang mga dokumento ng diborsyo. Nang banggitin niya ang tungkol sa kanyang ama, si Bagong Sikat, at ang misteryosong pagbagsak ng negosyo nito na nauwi sa kanyang pagpapakamatay, napansin ni Liwayway ang pagbabago sa ekspresyon ni Diwa. Tila may malalim itong nalalaman. Nang matapos siyang magsalita, katahimikan ang bumalot sa silid. Si Diwa ay nakatingin sa malayo, tila iisip ng malalim. Naiintindihan ko. Liwayway, sa wakas, ay sabi ni Diwa. At gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa rito. May alam ako tungkol sa negosyo ng tatay mo, natigilan si Liwayway. Alam mo? Oo. Sabi ni Diwa. Noong mga panahong iyon, bata pa ako, pero isa na akong estudyante ng batas. Ang kaso ng tatay mo, ang pagbagsak ng kumpanya niya, naging sentro ito ng maraming usapan noon. May mga balita noon na hindi lang simpleng pagkalugi iyon.
May mga nagsasabi na may kinalaman doon ng isa sa mga dating business partner ng tatay mo. Sino? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Dalisal Lumina, sagot ni Diwa. Ama ni Anian Grace. Ang ama ng babaeng kasama ni Sinad. Ang koneksyon ay biglang naging malinaw. Ngunit ang lawak nito ay hindi pa rin niya lubos maintindihan. Pero paano? Nagsimulang magtanong si Liwayway. Marami pang kailangang imbestigahan. Putol ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Ang pagkawala ng negosyo ng tatay mo, ang pagpapakamatay niya, ang biglaang ahon ng pamilya, Lumina. At ngayon, itong ginagawa ni Sinag sa'yo na tila may kinalaman din kay Amihan. Kailangan nating agpiin ang mga piraso ng ponso na ito. Liwayway, hindi ito basta na lang paghihiwalay. Hinawakan ni Diwa ang kamay ni Liwayway. Ang kanyang paghawak ay hindi mapilit, ngunit puno ng suporta. Hayaan mong tulungan kitang labanan ito. Para sa'yo, para kay Maya, at para na rin sa alaala ng tatay mo, sa mga salitang iyon, sa gitna ng kanyang kawalan ng asa, isang maliit na sinag ng asa ang tumusok sa puso ni Liwayway. Si Diwa, ang kanyang dating kaibigan, ang tila naging anghel na ipinadala upang tulungan siyang harapin ang bagyong paparating. Ang amin ni Diwa tungkol sa koneksyon ni Amihan sa pagbagsak ng negosyo ng kanyang ama ay nagbukas ng isang bagong dimensyon sa krisis na kinakaharap ni Liwayway. Hindi na lamang ito simpleng away asawa o kaso ng postadi. Ito ay may bahid ng matagal ng hidwaan, isang paghihiganti na tila ugat pa sa nakaraan. Habang si Liwayway ay abala sa aalaga kay Maya at sa pagsubok na iproseso ang lahat ng nangyayari, si Diwan naman ay nagsimula ng kumilos sa kanyang maliit na opisina sa Marikit na puno ng mga libro, mga lumang dokumento, at amoy ng kape. Si Diwa ay naghuhukay sa mga archives. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga pahina ng mga lumang pahayagan at mga legal na record. Pinabalikan niya ang mga balita noong dekada 70, noong ang kumpanya ng ama ni Liwayway, ang Bagong Buhay Enterprises, ay biglang bumagsak. May mga artikulo noon tungkol sa mga umano'y maling pamamahala sa mga nawawalang pondo at sa biglaang pagkawala ng tiwala ng mga investor. Ngunit mayroon ding mga bulungan, mga usapan sa industriya na nagsasabing mayroong mas madilim na dahilan. Sa likod ng lahat, may mga nabanggit na korupsyon, pandaraya, at kasunduang lihin. At ang pangalan ni Dalisay Lumina, ang kasosyo ng ama ni Liwayway, ay madalas na lumalabas sa mga usaping iyon, bagaman hindi direkta. Habang naghahanap si Diwa, nakakita siya ng isang lumang business directory. Inanap niya ang pangalan ni Dalisay Lumina at ang kanyang kumpanya, ang Lumina Global Ventures. Ang kumpanyang ito ay lumago ng husto pagkatapos ng pagbagsak ng Bagong Buhay Enterprises. Tila ang kanilang kayamanan ay itinayo sa pundasyon ng pagdurusa ang iba. Samantala, si Liwayway ay nagakas loob na bumalik sa kanilang dating tahanan sa San Lazaro kasama si Maya at si Diwa upang kunin ang ilan pa niyang mahahalagang gamit na hindi na isama noong araw na yon. Habang iinpake siya ng mga gamit ni Maya, nahulog ang isang maliit na kahon mula sa isang lumang aparador. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga lumang sulat at litrato nila ng kanyang ama. Sa ilalim ng mga ito, may isang maliit na diary na may nakasulat na pangalan ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay niyang binuklat ito. Ang mga pahina ay puno ng sulat
kamay ng kanyang ama na naglalaman hindi lamang ng mga araw na pangyayari, kundi pati na rin ang kanyang mga asa, mga pangarap, at ang kanyang lumalaking pagdududa sa kanyang kasosyo. Isang entry, ang partikular, na nakakuha ng kanyang atensyon. Oktubre siya naruatro. Malungkot ang araw na ito. Lumalala ang mga pagdududa ko kay Dalisay. Tila may mga transaksyon siyang itinatago. Mga kasunduang hindi niya ipinapaalam sa akin. Akiramdam ko may tinatago siyang masama laban sa kumpanya natin, laban sa akin. Nagsimula na akong mangolekta ng mga dokumento, mga kopya ng mga kontrata, na sa tingin ko ay kailangan kong paghandaan. Ang pagtitiwala ko sa kanya ay unting nauubos, parang kandilang natutunaw sa init ng araw. Kailangan kong protektahan ang ating kinabukasan, liwayway ko. Mahal na mahal kita, anak. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo muli. Ang kanyang ama. Alam niyang nahihirapan ito noong mga panahong iyon, ngunit hindi niya alam na may ganito palang dinadala ang kanyang ama. Ang pagdududa sa isang kasosyo, ang paghahanda para sa posibleng panloloko. Ito ang mga bagay na hindi dapat naranasan ng isang mabuting tao na gaya ng kanyang ama. Nakita mo na? Tanong ni Diwa na lumapit sa kanya matapos makita ang reaksyon ni Liwayway. Tumango si Liwayway, inabot ang diary kay Diwa. Sabi ni Papa, may mga transaksyon daw siyang itinatago. May mga kasunduang hindi niya alam. Nagdududa siya kay Dalisay. Lumina. Pinuklat ni Diwa ang diary. Binasa ang ilang pahina. Ito na ang pruweba, Liwayway. Ang dinududa ng tatay mo noon ay totoo pala. Ang pagbagsak ng kumpanya niya ay hindi aksidente. Malamang may kinalaman talaga si Dalisay Lumina dito. Habang uusapan nila ang diary, biglang pumasok sa isipan ni Liwayway ang isang alaala, ang mukha ng isang babae na madalas niyang nakikita noon sa mga party ng negosyo ng kanyang ama. Isang babaeng tahimik lamang sa isang sulok, ngunit tila laging nagmamasid. Minsan, narinig niya itong kausap ang kanyang ama, nagtatanong tungkol sa mga kontrata. Natatandaan niya, hindi ito si Amihan, ngunit pamilyar ang mukha nito. Diwa, sabi ni Liwayway. May naalala ako. Noong bata pa ako, may isang babae na madalas kong nakikita sa opisina noon o sa mga business gatherings. Tahimik lang siya, pero parang laging nanonood. Hindi ko maalala ang pangalan niya, pero parang may kinalaman siya sa mga papeles o sa accounting. Mahalaga yan, Liwayway, sagot ni Diwa. Kailangan nating alamin kung sino siya. Baka siya ang maging susi para makahanap tayo ng mas konkretong ebidensya laban kay Dalisay at ngayon kay Amihan. Nagpatuloy sila sa iimpake. Ngunit mas mabigat na ang kanilang mga puso sa mga bagong impormasyong kanilang natuklasan. Nang palabas na sila ng dating tahanan, napansin ni Liwayway ang isang sasakyan na tila nakaparada sa di kalayuan na may mga taong nakaupo sa loob, tila nagmamasid. Hindi niya masigurado, ngunit may kakaiba siyang naramdaman. May tao sa sasakyang yun, Diwa, sabi ni Liwayway, itinuturo ang sasakyan. Sinundan ni Diwa ng tingin ang direksyon na tinuturo ni Liwayway. Mukhang ganoon nga. Sabi niya, may aalala sa kanyang tinig. Mula ngayon, iingat tayo, Liwayway. Tila alam na nila na nagsisimula na tayong mag-imbestiga. Ang mga salitang iyon ay nagpatibay sa pangamba ni Liwayway.
Hindi ito simpleng away. Hindi ito basta paghihiwalay. Ito ay isang digmaan na nagsimula pa matagal na panahon at siya ngayon ang nasa gitna nito. Kailangan niyang maging malakas, hindi lamang para sa sarili niya at kay Maya, kundi para na rin sa alaala ng kanyang ama. Sa Marikit City, sa isang marangyang penthouse, unit na aalok ng malaparaisong tanawin ng lungsod, si Amihan Reyes ay naghahanda ng isang hapunan. Hindi ito ordinaryong hapunan. Ito ay isang pagtitipon ng kapangyarihan kung saan ang bawat detalye ay pinag-isipan upang ipakita ang kanyang tagumpay at ang kanyang pagkontrol. Si Sinag Malaya ay naroon, ngunit ang kanyang pagiging naroon ay tila mas pinilit kaysa voluntaryo. Sinag, tawag ni Amihan, ang kanyang tinig ay parang seda na may kasamang bakal, habang binubuhos niya ang alak sa 2 baso. Nilapitan niya si Sinag na nakatayo malapit sa bintana, tila malayo ang iniisip. Mukhang malalim ang iniisip mo. Iniisip mo ba si Liwayway? Napabuntong hinina si Sinag. Amihan, hindi ko na maintindihan ang ginagawa natin. Lumapit si Amihan, hinawakan ng baba ni Sinag, pinilit itong lumingon sa kanya. Huwag mong isipin yan, mahal ko. Ginagawa natin ito para sa kinabukasan natin, para sa ating anak. Tandaan mo ang mga pangako ko sa iyo, ang buhay na ipinangako ko sa atin. Pero si Maya, nagsimulang sabihin ni Sinag, ngunit pinutol siya ni Amihan. Si Maya ay magiging anak ko rin, mariing sabi ni Amihan. At mas maibibigay ko sa kanya ang lahat, kaysa sa pagiging mahirap na ina ni Liwayway. Huwag mong hayaang magpadala ka sa awa. Tandaan mo kung sino ka. Ang pagiging mahina ang magpapahamak sa ating lahat. Naramdaman ni Sinag ang lamig ng mga salita ni Amihan, ang kawalan ng empatiya. Naalala niya ang mga mata ni Liwayway noong araw na yon, ang takot at pagkalito. Naalala niya ang paghawak ng maliit na kamay ni Maya sa kanyang daliri. May bumabagabag sa kanyang konsensya, isang tinig na paulit-ulit na bumubulong sa kanya na mali ang lahat ng ito. Pero Liwayway, sabi ni Sinag, tila may gusto pang sabihin. Tapos na si Liwayway, sabi ni Amihan, ang kanyang tinig ay tumaas ng bahagin. Isa na lang siyang hadlang. At ikaw, Sinag, ikaw ang magiging instrumento para mawala ang hadlang na yon. Kung hindi ka kikilos, hindi lang si Liwayway ang masasaktan, kundi pati na rin tayo. Tandaan mo ang pamilya ko, ang mga tao na pwedeng manakit sa atin kung sakaling maging mahina ka. Ang pagbabanta sa kanyang pamilya, sa kanyang hindi pa isinisilang na anak kay Amihan, ang nagpatigas sa kanyang loob. Takot. Iyon ang nangingibabaw na emosyon sa kanya ngayon. Takot kay Amihan, takot sa mga posibleng mangyari kung siya ay hindi susunod. Sa kabilang banda, si Liwayway, kasama si Diwa, ay hindi tumitigil sa kanilang paghahanap ng katotohanan. Mula sa diary ng kanyang ama at sa mga lumang talaan na nahanap ni Diwa, mayroon na silang mahinang lead. Hinahanap nila ang isang dating empleyado ng Bagong Buhay Enterprises, isang accountant na nagngangalang Mang Kiko, na sinasabing may hawak na mga kopya ng mga orihinal na kontrata bago ang pagbagsak ng kumpanya. Nasaan kaya siya ngayon? Tanong ni Liwayway, habang nagmamanaw sila ni Diwa sa mga kalsada ng Marikit. Sinusundan ng huling address na nahanap ni Diwa. Sabi sa record, nagretiro siya at lumipat sa probinsya ilang taon na ang nakalipas. Sagot ni Diwa. Sana, mahanap natin siya. Siya ang maaaring magpatunay na may mga irregularidad sa mga transaksyon na pinirmahan ni Sinag, mga transaksyon
na ipinilit sa kanya ni Amihan. Nang makarating sila sa isang lumang bahay sa isang tahimik na probinsya, natagpuan nila si Mang Kiko, isang matandang lalaki, may mabait na mga mata, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Nang ipakilala ni Diwa ang sarili at ang kanyang layunin, at nang banggitin niya ang pangalan ni Bagong Sikat, agad na nagbago ang ekspresyon ni Mang Kiko. Si Sir Bagong Sikat, mahinang sabi ng matanda, tila may malalim na kalungkutan sa kanyang tinig. Isang mabuti at tapat na tao. Hindi dapat nangyari ang mga nangyari sa kanya. Nang ipakita ni Liwayway ang diary ng kanyang ama at ang mga pahayag ni Diwa tungkol sa mga posibleng pandaraya, tahimik lamang itong nakinig. Nang matapos sila, tumango si Mang Kiko. "Oh, naalala ko," sabi niya. "May mga kontrata noon na kakaiba, pinipirmahan ni Ginong Sinag. Pero alam naming hindi niya lubos na naiintindihan ang mga iyon. Ang paliwanag ni Ginang Amihan noon ay para daw sa ikabubuti ng lahat, para sa kinabukasan ng kumpanya." "Ano po ang mga kontrata na yon, Mang Kiko?" tanong ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. "Mga papeles yun na naglilipat ng malaking bahagi ng ari, alyan, at mga share sa kumpanya kay Ginang Amihan. Pati na rin ang mga bank accounts na nakapangalan sa inyo, Liwayway. Sinabi sa amin ni Ginang Amihan na utos daw riyon ni Sinag. Pero ang totoo niyan, napansin ko rin ang kilos ni Ginang Amihan. Tila siya ang nagmamanipula sa lahat." Naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mga kontratang iyon, ang mga papeles na ipinasa ni Sinag, lahat pala ay gawa ni Amihan. Nang magpaalam sila kay Mang Kiko, dala ni Liwayway ang isang bagong pag-asa, ngunit kasabay nito, isang mas malalim na pangamba. Ang pagbabanta ni Amihan kay Sinag ay tila nagbubunga na. Ang pagbabago sa kilos ni Sinag ay hindi lamang pagtalikod sa kanya, kundi tila pagiging bilanggo na rin ng sarili niyang takot at ng impluwensya ni Amihan. Ang impormasyong nakuha mula kay Mang Kiko ay nagbigay ng liwanag sa kanilang investigasyon, ngunit naghahatid din ng mas malalim na sakit sa puso ni Liwayway. Ang katotohanan na ang mga dokumentong pinirmahan ni Sinag ay tila may kinalaman sa manipulasyon ni Amihan at ang pagkakaugnay nito sa nakaraan ng kanyang ama ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ngayon, habang bumabalik sila sa Marikid dala ang mga kopya ng mga orihinal na kontrata, alam niyang malapit na ang pagharap sa katotohanan sa korte. Nang araw na yon, ang kanilang pagpupulong ay hindi na sa maliit na apartment ni Liwayway. Nagpasya si Diwa na dalhin sila sa kanyang opisina kung saan mas ligtas at mas organisado ang kanilang mga ebidensya. Ang atmosfera ay mabigat, puno ng tensyon at pag-asa. Si Liwayway, kasama si Maya na mahimbing na natutulog sa isang sulok, ay nakaupo. Pinagmamasdan si Diwa habang maingat niyang inaayos ang mga dokumento. "Liwayway," simula ni Diwa. Ang kanyang tinig ay seryoso, ngunit may bahid ng determinasyon. "Natagpuan ko ang mga orihinal na kontrata na tinutukoy ni Mang Kiko. At hindi lang yon." Napatingin si Liwayway kay Diwa. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Kasabay nito, patuloy ni Diwa, habang inilalabas ang isang makapal na folder, may natagpuan din akong mga lumang financial statements at correspondence sa pagitan ng kumpanya ng tatay mo at ng kumpanya ni Dalisay Lumina. Mukhang hindi lang simpleng business partnership ang mayroon sila noon. Pinuksan ni Diwa ang folder at inilabas ang isang serye ng mga dokumento. May mga sulat, mga report, at mga pirma. Isa
isa niyang ipinakita kay Liwayway ang mga ito. Narito ang patunay, sabi ni Diwa. Itinuturo ang isang sulat. Ito ay mula kay Dalisay Lumina na nakasulat sa iyong ama. Umihingi ng tulong pinansyal dahil sa kanyang personal na mga utang. Nangako siyang ibabalik ito ng may interes at bilang garantiya, nag-alok siya ng mga shares sa kanyang kumpanya. Ngunit ang mga sumunod na dokumento, dito lumalabas ang punay na plano. Itinuro ni Diwa ang isa pang dokumento. Ito ang mga kasunduan para sa pag-transfer ng mga assets at shares. Tandaan mo, Liwayway, ang kumpanya ng tatay mo ay nagkaroon ng malaking utang kay Dalisay. Ngunit sa mga kasunduang ito, tila ang mga assets at mga intellectual properties na dapat sana ay pagmamay-ari ng kumpanya na ang tatay mo ay napunta sa kumpanya ni Lumina sa napakababang halaga. At ang mas malala pa, napahinto si Diwa, tila nahihirapan siyang sabihin ang susunod. Ano, Diwa? Ano pa? Halos pabulong na tanong ni Liwayway. May mga ebidensya dito na nagpapakita na si Dalisay Lumina, kasama ang ilang tao sa gobyerno noon, ay orkestra ng isang skale para pabagsakin ang kumpanya ng tatay mo. Ginamit nila ang personal na utang ng tatay mo bilang dahilan para makuha ang lahat ng pagmamay-ari nito sa mababang halaga. At ang pagpapakamatay ng tatay mo, posibleng dahil sa kabiguan at sa pagkaalam niyang siya ay naloko. Para siyang nabagsakan ng langit at lupa. Si Liwayway, ang kanyang ama, ang kanyang pagtitiwala. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ay mas tumindi pa, mas malalim, kaysa sa sakit na dulot ng pagtalikod ni Sinad. Ito ay isang sakit na nagbumula sa pagkaalam na ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang alaala, ang kanyang ama, ay nabahira ng pandaraya. Hindi ito totoo. Sabi ni Liwayway, ang kanyang tinig ay nanginginig. Totoo ito. Liwayway, mariing sabi ni Diwa. At alam mo ba kung sino ang nagbigay sa akin ng binakahuling piraso ng pos? Si Sinad mismo. Napadilat ang mga mata ni Liwayway. Si Sinad. Paano? Nang makausap ko siya dati, bago siya tuluyang lumipat kay Amihan, napansin kong hindi siya mapakali. Sinabi niya sa akin na may mga dokumentong pinipirmahan siya na hindi niya naiintindihan, na pinipilit siya ni Amihan. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin noon? Naluluhang tanong ni Liwayway. Natatakot siya, Liwayway. Alam niya ang kapangyarihan ni Amihan at ng pamilya nito. Sinabi niya sa akin na si Amihan ang nagtulak sa kanya na pirmahan ng mga iyon. Na sinabi ni Amihan na para daw ito sa ikabubuti ninyo ni Maya, na ang tatay ni Amihan ang tutulong sa kanila. Ngunit ang totoo, ginamit lang siya ni Amihan para isakatuparan ng plano ng kanyang ama hanggang sa pagbagsak ng kumpanya ng tatay mo. Ang revelasyon ay tila isang malakas na buhawi na bumalot sa lahat ng natitirang lakas ni Liwayway. Si Sinad, hindi pala ito ganap na traidor, ngunit isa rin palang biktima ng manipulasyon. Ngunit kahit na ganoon, ang mga aksyon nito ay nagdulot pa rin ng matinding pinsala. Kaya pala, dulong ni Liwayway. Kaya pala ganoon na lang ang pagpupumilit ni Amihan na makuha ang lahat. Hindi lang ito pera, ito ay paghihiganti. Paghihiganti para sa kanyang ama. Oo, sabi ni Diwa. At ngayon, mayroon na tayong sapat na ebidensya para ipakita sa korte ang tunay na nangyari. Hindi lang ang pandaraya ni Amihan kay Sinag, kundi pati na rin ang matagal ng plano niyang kunin ang lahat ng pagmamay-ari mo bilang kabayaran sa kasalanan ng tatay niya.
Napatitig si Liwayway sa mga dokumento, sa mga sulat, sa mga financial statements. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay sa isang kwento ng kasakiman, pandaraya, at paghiganti. Isang kwentong nagsimula bago pa man siya ipanganak at ngayon ay humahantong sa isang malaking laban para sa kanyang kinabukasan at sa kinabukasan ni Maya. Ang bigat ng katotohanang natuklasan ni Sinag ay bumagsak sa kanya na parang isang nagbabadyang unos. Matapos ang pagbubunyag ni Diwa at ang kanyang sariling mga alaala ng mga manipulasyon ni Amihan, hindi na niya kayang itanggi pa ang katotohanan. Si Liwayway, ang babaeng minahal niya, at ang kanilang anak na si Maya ay hindi lamang biktima ng kanyang pagtalikod, kundi biktima rin ng isang mas malaking plano ng pandaraya at paghihiganti na isinagawa ng babaeng pinili niyang makasama. Sa maranyang penthouse ni Amihan, kung saan ang bawat kislap ng ginto at marmol ay tila pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan, naganap ang isang hindi inaasahang paghaharap. Si Sinag na dati ay puno ng pagmamalaki at kumpiyansa sa harap ni Amihan, ngayon ay nakatayo na may bahid ng pag-aalinlangan at takot sa kanyang mga mata. Amihan, nagsimula si Sinag. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Alam ko na ang lahat. Napatawa si Amihan, isang tawa na walang saya. Alam mo ang ano, Sinag, na mahal kita. Na kaya ko lang ginawa ang lahat ay para sa kinabukasan natin. Nilapitan niya si Sinag. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa init ng pagmamataas. Hindi, Amihan, mariing sabi ni Sinag. Alam ko ang tungkol kay Dalisay, Lumina. Alam ko ang tungkol sa plano mo na ipagiganti ang iyong ama sa pamamagitan ng pagkuha sa lahat ng pag-aari ni Liwayway. Alam ko na, ginamit mo lang ako. Ang ngiti ni Amihan ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit. Paano mo nalaman yan? Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi mahalaga kung sino, sabi ni Sinag, tumatayo ng tuwid kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang mahalaga, alam ko na ang katotohanan. At hindi ko na kayang ipagpatuloy ito, Amihan. Hindi ko na kayang ituloy ang panlolokong ito. Umalingaw-ngaw ang isang malamig ng halakhak mula kay Amihan. Hindi mo na kayang ituloy. Sinag, wala ka ng atrasan. Alam na ng lahat ang tungkol sa mga kontrata. Pinirmahan mo na yon. At kung isisiwalat mo ang anumang bagay, hindi lang ikaw ang madadamay kundi pati na rin ang iyong pamilya. Ang pagbabanta na iyon ay muling nagpatibay sa takot ni Sinag. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang reaksyon. Naalala niya ang mga mukha ni Liwayway at Maya. Ang kanyang pagmamahal sa kanila na natabunan ng kanyang ambisyon at takot ay nagsimulang bumalik, mas malakas kaysa sa takot niya kay Amihan. Hindi ako natatakot sa iyo, Amihan, sabi ni Sinag. Ang kanyang tinig ay mas matatag na ngayon. At hindi ko hahayaang gamitin mo pa ako para manakit ng mga taong mahal ko. Naglakad si Sinag palabas ng penthouse, iniwan si Amihan na namumula sa galit. Sa kanyang paglalakad palabas, dumaan siya sa isang silid kung saan naroon ang bagong panganak na anak nila ni Amihan. Pinagmasdan niya ang maliit na mukha ng sanggol, isang buhay na bunga ng kanilang relasyon, ngunit ngayon ay tila simbolo ng kanyang mga pagkakamali. Nang makalabas siya ng gusali, napansin niya si Liwayway at Diwa na naghihintay sa labas sa kanilang sasakyan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung paano haharapin ang mga ito. Ngunit isang bagay ang tiyak, kailangan niyang ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Lumapit siya sa sasakyan nila. Nang makita siya ni Liwayway,
Nagulat ito, ngunit nanatili itong tahimik. Pinagmamasdan siya. Liwayway, nagsimula si Sinad. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Kailangan nating mag-usap. Kailangan kong sabihin sa'yo ang lahat. Tumingin si Liwayway kay Diwa, na tumamo, nagbibigay ng kanyang pahintulot. Alam ko na nagkamali ako. Patuloy ni Sinad, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinilit ako ni Amihan. Natakot ako. Ngunit hindi yon sapat na dahilan. Mali ang ginawa ko. Inamit niya ako para saktan ka, para kunin ang lahat sa'yo. At ako naman, nagpadala ko sa kanyang mga panlilinlang. Tumingin si Sinad kay Liwayway. Ang kanyang paghingi ng tawag ay tila totoo at mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gusto kong tumulong. Gusto kong itama ang mga mali ko. Ano ang kailangan kong gawin? Sa mga salitang iyon, sa gitna ng kanyang galit at sakit, nakita ni Liwayway ang isang bahid ng dating Sinad, ang lalaking minahal niya. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Magpatotoo ka, Sinad, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit matatag. Magpatotoo ka laban kay Amihan. Iyon lang ang magiging simula ng pagbabayad mo sa mga kasalanan mo. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Sinad ay nakatingin sa lupa, tila iisipan ng bawat salita. Pagkatapos, dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko, sabi ni Sinad. Gagawin ko ang lahat para maitama ang mga pagkakamali ko. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kapigatian at pagsisisi, isang bagong pag-asa ang nabuo. Ang pagtanggi ni Sinad sa manipulasyon ni Amihan ay ang unang hakbang patungo sa pagtubos. At para kay Liwayway, ito ang pinakainaasam niyang senyales na ang katotohanan ay magwawagi. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Ang palasyo ng katarungan ay puno ng tensyon. Sa loob ng courtroom, ang bawat upuan ay okupado. Mga kaibigan at pamilya ni Liwayway, mga empleyado ng opisina ni Diwa, ilang dating kasamahan ni Sinad, at syempre, ang mga abogado na maglalaban sa araw na ito. Si Liwayway, kasama si Maya na mahimbing pa rin natutulog sa isang espesyal na baby carrier na dala ni Diwa, ay nakaupo sa tabi ni Diwa. Ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat pagbukas ng pinto. Si Sinad ay naroon din, nakaupo sa hiwalay ng mesa kasama ang kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig, tila nahiyang harapin si Liwayway. Nagsimula ang paglilitis. Si Diwa, sa kanyang husay sa pagsasalita at sa kanyang malinaw na paglalahad ng mga ebidensya, ay agad na nagpakita ng lakas sa panig ni Liwayway. Ipinakita niya ang diary ng ama ni Liwayway, ang mga sulat ni Dalisay Lumina, at ang testimonya ni Mang Kiko tungkol sa mga irregularidad sa mga kontrata. Ang bawat salita ni Diwa ay tila bumabasag sa depensa ni Amihan. Ngunit nang dumating ang pagkakataon ni Amihan na maglahad ng kanyang depensa, ang lahat ay nagbago. Sa tulong ng kanyang abogado at sa kanyang sariling karisma at kapangyarihan, naglabas si Amihan ng mga bagong dokumento, mga bank statements, mga transaction records, at mga affidavit. Your Honor, simula ni Amihan, ang kanyang tinig ay malinaw at may kumpiyansa. Ang mga ebidensyang iniharap ng nagsasakdal ay pawang mga haka lamang, batay sa mga lumang sulat at mga usapan. Narito ang tunay na katotohanan. Ipinakita niya ang mga bank statements
ang nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na ipinadala mula sa mga personal na accounts ni Liwayway papunta sa mga offshore accounts silang linggo bago pag kaya ng divorce. Mayroon ding mga affidavit mula sa ilang dating empleyado ng bagong buhay enterprises na nagsasabing si Liwayway mismo ang humihiling na ilipat ang mga pundo at si Sinag ay pumapayag lamang dahil sa kahilingan ng kanyang asawa. Nakikita niyo, Your Honor. Patuloy ni Amihan. Si Liwayway de la Cruz, ang ating nagsasakdal, ang siyang nagplano ng lahat ng ito. Inagamit niya si Sinag at ginagamit niya ang aming anak para lamang makuha ang yaman ng kanyang asawa. Ang mga kontrata na sinasabi nilang pinilit sa kanya ni Sinag ay pawang mga kasunduan na kailangan para maayos ang kanilang pinansyal na sitwasyon na siya mismo ang utos. Para siyang nabingi. Si Liwayway, hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon. Ang mga dokumentong iyon ay peke. Ang mga affidavit na iyon ay kasinungalingan. Paano nagawa ni Amihan ang lahat ng ito? Nakita niya ang pagkunot ng muo ni Diwa, ang pagkabigla sa kanyang mukha. Hindi yan totoo, sigaw ni Liwayway, tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi ko ginawa yan. Si Amihan ang gumawa ng lahat ng ito. Order in the cart. Sigaw ng judge. Miss de la Cruz, maupo kayo. Napansin ni Liwayway ang pagtingin ng ibang tao sa kanya. Mga nagdududa. Mga nagtatanong. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Ang lahat ay tila bumaligtad. Ang mga ebidensyang dapat sana ay magliligtas sa kanya ay siya pa, ang nagiging sanhi ng kanyang pagkakapahamak. Si Diwa ay lumapit kay Liwayway, hinawakan ang kanyang kamay. Uminahon ka, Liwayway. Alam kong hindi totoo yan. Kailangan lang natin ng patunay na peke ang mga iyan. Ngunit sa sandaling iyon, kahit si Diwa ay tila nawawalan ng pag-asa. Ang mga dokumento ay mukhang lehitimo at ang mga affidavit ay nagmumukhang totoo. Ang mga salita ni Amihan ay tila mas kapanipaniwala kaysa sa kanyang mga paliwanag. Si Sinag, na nakaupo sa kabilang mesa, ay nakatingin kay Liwayway. Nakita niya ang sakit at kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Ngayon, naiintindihan niya kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Hindi lamang niya pinabayaan si Liwayway, ngunit ngayon, dahil sa kanyang pagpalag noon, ay lalo lamang nitong pinahirap ang sitwasyon ni Liwayway. Naramdaman ni Sinag ang pagbabalik ng takot. Ang mga salita ni Amihan tungkol sa pagkapahamak nila, kung siya ay magsasalita, ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit sa pagtingin niya kay Liwayway, sa pagkabigla at kawalan ng pag-asa nito, may isang bagay na nagbago sa kanya. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Tumayo si Sinag mula sa kanyang upuan. Ang lahat ng mata sa courtroom ay napatingin sa kanya. Naglakad siya papunta sa witness stand, hindi sa utos ng kanyang abogado. Your Honor, sabi ni Sinag, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Ako si Sinag, malaya, at may gusto akong sabihin. Napadilat ang mga mata ni Liwayway, puno ng pag-asa. Ito na ba ang pagkakataon? Ito na ba ang simula ng pagbabago? Ang pagtayo ni Sinag, malaya, sa witness stand ay nagdulot ng hindi inaasahang paghinto sa dali ng paglilitis. Ang buong courtroom ay natahimik. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Si Liwayway, na puno ng pag-asa at pagtataka. Si Diwa, na may pagkilala sa potensyal na pagbabago. Si Amihan, na namumutla sa pagkabigla at galit at maging ang mga hukom at abogado.
Ginoong Malaya, simula ng piskal, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Ikaw po ba ay magpapahayag ng katotohanan? Opo, sagot ni Sinag, ang kanyang tinig ay matatag. At nais kong linawin ang lahat ng aking sinabi at pinirumahan noon. Sa kanyang testimonya, inamin ni Sinag ang kanyang kabiguan at ang kanyang pagpapabaya kay Liwayway at kay Maya. Inilahad niya kung paano siya inalok ni Amihan ng tulong pinansyal at ng pangako ng isang magandang buhay kapalit ang kanyang kooperasyon sa pagkuha ng mga arian ni Liwayway. Inamin niya na hindi niya lubos na naiintindihan ang mga pinirmahan niya, ngunit si Amihan ang nagsabi sa kanya na ito ay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit, Your Honor, sabi ni Sinag, tumingin siya kay Amihan na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may matinding galit. Habang tumatagal, napagtanto ko na hindi ito para sa amin. Nalaman ko na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Amihan na ipaghiganti ang kanyang ama sa pamamagitan ng paninira sa reputasyon at arian ng pamilya ni Liwayway. Inawa niya akong kasangkapan sa kanyang panlilinlang. Ang testimonya ni Sinag ay nagdulot ng malaking gulo. Ang mga akadaydat na iniharap ni Amihan ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Nang tanungin siya ni Diwa sa cross-examination, inamin ni Sinag na si Amihan ang nagbigay sa kanya ng mga peking dokumento at ang naghanda sa mga akadaydat na yon. Ginoong Malaya, tanong ni Diwa. Nabanggit po ninyo na si Ginang Amihan Reyes ang nagbigay sa inyo ng mga peking dokumento. Nasaan na po ang mga ito ngayon? Nag-alangan si Sinag. Alam niyang itinago na ni Amihan ang mga yon matapos niyang mapirmahan. Nasa kanya po lahat iyon. Tinago niya ang mga orihinal at ang mga pinadala niyang kopya sa korte ay mga pinaayos lamang niya. Nakita ni Diwa ang pag-aalinlangan sa mukha ni Sinag. Alam niyang hindi ito sapat. Ang testimonya ni Sinag ay mahalaga, ngunit kailangan nila ng mas matibay na ebidensya para mapawalang bisa ang mga dokumentong iniharap ni Amihan. Your Honor, sabi ni Diwa, umihiling po ako ng isang maikling pagkaantala sa paglilitis upang makahanap tayo ng karagdagang ebidensya na susuporta sa testimonya ni Ginoong Malaya. Pinayagan naman ng hukom ang kanyang kahilingan. Habang nagaganap ang pagkaantala, lumapit si Diwa kay Sinag. Sinag, sabi ni Diwa. Alam ni Amihan na ikaw ang pinakamalakas na testigo laban sa kanya. Malamang ay itinago na niya ang mga orihinal na dokumento. Saan kaya niya ito maaring itago? Nag-isip si Sinag. Naalala niya ang pagmamalaki ni Amihan sa kanyang opisina sa Marikid, lalo na sa isang partikular na vote na madalas nitong binabanggit. Sa opisina niya, may isang vote doon na napaka-secure. Dito niya marahil itinago ang mga iyon. Alam ni Diwa na malabong makapasok sila sa opisina ni Amihan ng walang pahintulot. Ngunit alam din niya na ang oras ay kritikal. Kailangan nilang kumilos saglit. Mangangailangan tayo ng pulong mo, Sinag, sabi ni Diwa. Kung talagang gusto mong itama ang mga pagkakamali mo, kailangan mong tulungan kaming makapasok doon. Nag-alinlangan si Sinag. Ang panganib ay malaki. Ngunit ang pagkakita sa mukha ni Liwayway na puno ng pag-asa at ang pag-alala sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Sige, sabi ni Sinag. Gagawin ko ang lahat.
Sabihin niyo lang kung ano ang kailangan. Habang naghahanda si Diwa at Sinag para sa isang mapanganib na misyon, si Liwayway ay nanatili sa labas ng courtroom, yakap si Maya. Ang mga salita ni Sinag ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nakita niya ang pagmamadali ni Diwa at Sinag at naramdaman niya na may mahalagang mangyayari. Ang kapalaran ng kanyang kaso at ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa kanilang magiging tagumpay. Sa gitna ng pagkaantala ng paglilitis, si Diwa at Sinag ay nagmamadaling kumilos. Habang si Liwayway ay naghihintay sa labas, pinipilit na pakalmahin ang sarili at ang natutulog na si Maya, sina Diwa at Sinag ay nagtungo sa marikit. Sa opisina ni Amihan, ang plano ay mapanganib. Pumasok sa secure vault ni Amihan at kunin ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay sa pandaraya nito. Nagkunwaring may kailangan siyang kunin sa kanyang opisina. Ginamit ni Sinag ang kanyang dating access card para makapasok sa gusali. Si Diwa naman, gamit ang kaunting kaalaman sa security systems, ay nagawang disabot pansamantala ang mga surveillance camera sa floor kung nasaan ang opisina ni Amihan. Ang oras ay tumatakbo. Sigurado ka bang dito niya itinago? Pulong ni Diwa habang sinusubukan niyang buksan ang vault gamit ng isang portable decryption device. Oo, sabi ni Sinag, ang kanyang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ito ang secure na lugar sa buong opisina niya. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, isang mahinang click ang nalinig. Pumukas ang vault. Sa loob, hindi lamang mga financial documents ang naroon kundi pati na rin ang mga orihinal na kontrata na pinilmahan ni Sinag, ang mga affidavit na gawa, at mga email exchanges sa pagitan ni Amihan at ng isang kilalang document forger. Ito na yon, sabi ni Diwa. Pabilis niyang kinuha ang mga dokumento at inilagay sa isang encrypted flash drive. Kailangan na nating bumalik sa kolte. Habang sila ay nagmamadaling lumabas, hindi nila namalayang may nakakita sa kanila, isang security guard na nag-report kaagad kay Amihan. Sa courtroom, ang pagkaantala ay tila mas matagal pa kaysa sa inasahan. Si Liwayway ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto, naghihintay sa pagbabalik ni Diwa at Sinag. Ang mga affidavit na iniharap ni Amihan ay tila mas nagiging kapanipaniwala habang lumilipas ang bawat sandali. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Diwa at Sinag. Sa kanilang pagpasok, nakita ni Amihan si Sinag na may hawak na flash drive. Ang galit, patakot ay naghalos sa kanyang mukha. Your Honor, sabi ni Diwa, lumapit siya sa witness stand. Mayroon po kaming bagong ebidensya na direktang nagpapatunay na ang mga dokumento at affidavit na iniharap ng depensa ay mga peke. Inabot niya ang flash drive sa judge. Ang mga ito po ay naglalaman ng mga orihinal na kopya ng mga kontrata na pinirmahan ni Ginoong Sinagmalaya, mga email exchanges ni Ginang Amihan Ray sa isang kilalang document forger, at ang mga affidavit na nagpapatunay sa kanyang pandaraya. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa loob ng courtroom. Si Amihan ay tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Kasinungalingan. Sila ang nagpasok ng mga peking dokumento, ngunit bago pa man nakapag-react si Amihan, tumayo si Sinag at lumapit sa witness stand. Hindi iyan kasinungalingan, Amihan, sabi ni Sinag, ang kanyang tinig ay malakas at may determinasyon. Ako, mismo ang pumirma sa mga yon dahil pinilit mo ako. At ngayon, hindi ko nahahayaang gamitin mo pa ako para manakit ng iba. Ang pahayag na yon,
kasama ang mga dokumentong inilahad ni Dewa, ay nagpabago sa takbo ng paglilitis. Ang mga hukom ay nagsimulang magsaliksik sa mga ebidensya at ang mukha ni Amihan ay unting nawalan ang kulay habang nakikita niyang nabubuwag ang kanyang plano. Ang huling bahagi ng testimonya ay ang pagharap ni Dewa kay Amihan. Sa isang matalas na cross-examination, nailandag niya ang lahat ng kasinungaling niya at pandaraya ni Amihan mula sa paggamit niya kay Sinag hanggang sa paggawa ng mga peking dokumento. Ginang Reyes, tanong ni Dewa, hindi ba't kayo rin ang nag-utos sa mga taong iyon na gumawa ng mga peking affidavit laban kay Miss De La Cruz? Nang hindi makasagot si Amihan at sa pagharap sa mga ebidensyang nailahad, ang huling sandali ng pagtanggi ay nawala sa kanya. Ang mga nakarinig ay umanga sa katapangan ni Dewa at Sinag. Si Liwayway, na nakatingin sa kanilang dalawa, ay nakaramdam ng bagong pag-asa. Ang katotohanan ay unti-unting lumalabas at ang pagtatagumpay ay tila papalapit na. Matapos ang mahabang deliberasyon, bumalik sa kanilang mga upuan ang mga hukom. Ang katahimikan sa courtroom ay halos hindi marinig. Ang bawat isa ay nakatutok sa bibig ng punong mahistrado. Si Liwayway, na mahigpit na hawak ang kamay ni Dewa, ay halos hindi makahinga. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa hukom, naghihintay sa hatol na magbabago sa kanyang buhay. Si Maya, na mahimbing na natutulog sa tabi niya, ay tila walang malay sa bigat ng sandaling ito. Sa kabilang banda, si Amihan ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakatikong. Si Sinag naman ay nakatayo malapit sa bitnasan, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Liwayway, puno ng pagsisisi at pag-asa. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga ebidensyang inilahad ng parehong panig, simula ng punong mahistrado, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng awtoridad, at matapos ang testimonya ni Ginoong Sinagmalaya na hindi naman itinanggi ng paninang depensa, ang korte ay nagpasya. Napakagat, labi si Liwayway. Una, patuloy ng hukom tungkol sa mga dokumentong iniharap ng panig ng nagsasakdal na nagpapatunay sa pandaraya at panlilinlang na isinagawa ni Ginang Amihan Reyes sa pamamagitan ng paggamit ng mga peking kontrata at affidavit. Ang korte ay naniniwalang ang mga ito ay tunay at katanggap-tanggap na ebidensya. Isang malakas na bundong hininga ng ginhawa ang lumabas mula kay Liwayway. Pangalawa, patuloy ng hukom, tiningnan niya si Amihan. Ang korte ay nahatulan si Ginang Amihan Reyes ng pandaraya, panlilinlang, at illegal recruitment, kasama ang umano'y iligal na pagkuha ng ari-arian. Dahil dito, ang lahat ng kontrata na pinirmahan ni Sinagmalaya sa ilalim ng manipulasyon ni Ginang Reyes ay idindeklarang walang bisa at walang legal na epekto. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa courtroom. Si Liwayway ay napayakap kay Dewa. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Ito na ang katapusan ng kanyang paghihilap. Pangatlo, sabi ng hukom nakatingin naman kay Sinag. Bagaman si Ginoong Sinagmalaya ay nagkaroon ng bahagi sa mga kasunduang ito, tinikilala ng korte ang kanyang kooperasyon sa pagbubunyag ng katotohanan at ang kanyang pagsisisi. Dahil dito, ang kanyang kaso ay ituturing na may mga mitigating circumstances. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay mayroon pa ring legal na kahihinatnan. Nang matapos ang pagdedeklara ng hatol, tinawag ng hukom si Liwayway sa witness stand. Miss Liwayway de la Cruz, sabi ng hukom, sa liwanag ng lahat ng ebidensya at testimonya at sa pagkilala sa mga kasinungalingan na ginawa laban sa iyo,
Ang korte ay nagpapasya na ikaw ang iisang legal na tagapag. Alaga ng iyong anak na si Maya Malaya. Ang lahat ng arian na dating nakapangalan, sa'yo at kay Sinagmalaya. Pati na rin ang mga shares sa kumpanya na naapektuhan ng pandaraya ni Ginang Reyes ay ibinabalik sa'yo. Isang malakas na sigaw ng tagumpay ang sumabog sa courtroom. Napaluha si Liwayway sa tuwa. Niyakap niya si Diwa. Sa wakas, ang hustisya ay nanalo. Habang ang mga abogado ay abala sa mga papeles at ang mga pulis ay inaaresto si Amihan na hindi na makapagtago ng kanyang kabiguan at galit, si Sinag ay lumapit kay Liwayway. Liwayway, sabi ni Sinag, ang kanyang tinig ay nabasag dahil sa emosyon. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Ngunit gusto kong malaman mo na mahal ko pa rin kayo ni Maya. Tiningnan siya ni Liwayway. May sakit pa rin sa kanyang puso. Ngunit nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Sinag. Nakita niya ang pagsisisi. Sinag, sabi niya, ang pinakamahalaga ngayon ay si Maya. Kailangan niyang malaman kung sino ang kanyang ama. Ngunit hindi ito ang tamang oras at lugar para pag-usapan ng ating nakaraan. Nang makalabas sila ng kote, kasama si Maya na nagising na at nakangiti, sinalubong sila ng sikat ng araw. Ang simoy ng hangin ay tila mas sariwa, mas malinis. Tapos na, sabi ni Diwa, hinawakan ang kamay ni Liwayway. Tapos na ang laban. Ngumiti si Liwayway, isang tunay na ngiti na matagal na niyang hindi naramdaman. O, Diwa. At ngayon, nagsisimula na ang bago nating duhay. Tumingin siya sa langit, sa bagong simula, dala ang kanyang anak at ang bagong pag-asa. Lumipas ang ilang buwan mula nang magwagi si Liwayway sa korte. Ang buhay ay hindi na kasing hirap ng dati, ngunit ang mga aral na natutunan niya ay nanatiling nakaukit sa kanyang puso. Ang dating maliit at tahimik na apartment ay napalitan na ng mas maluwag at maliwanag na tahanan kung saan ang bawat sulok ay puno ng saya at pagmamahal, lalo na sa presensya ni Maya na lumalaki ng malusog at masaya. Ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Liwayway ay ang pagtatatag niya ng Sinag ng Pag-asa Foundation, isang organisasyon na naglalayong tulungan ng mga single mothers na dumaranas ng hirap, kawalan ng pag-asa, at kawalan ng suporta, tulad ng naranasan niya noon. Ang pangalang Sinag ng Pag-asa ay hango sa alaala ng kanyang ama, si Bagong Sikat, at sa bagong pag-asa na natagpuan niya sa tulong ni Diwa. Sa isang pagtitipon para sa paglunsad ng kanyang foundation, na puno ng tao, ang isang malaking hall sa Maritid. Naroroon ng mga kaibigan, mga dating kasamahan, mga bagong kakilala na naapektuhan ng kanyang kwento, at syempre, si Diwa Alon na palaging nasa tabi niya bilang kanyang kasama at katuwang sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Simula ni Liwayway sa kanyang talumpati. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at inspirasyon. Ngayong araw, hindi lang po isang foundation ng ating inilulunsad, kundi isang panibagong kabanata para sa marami. Isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, mayroon pa ring liwanag na sisikat. Tumingala siya. Hinahanap ang mga mata ni Diwa sa madla. Nakita niya ang pagngiti nito, isang ngiting nagpapatibay sa kanyang paniniwala. Ang kwento ko, patuloy niya, ay nagsimula sa isang pag-ibig na akala ko ay panghabang buhay na. Ngunit tulad ng sinasabi nila, ang pag-ibig ay hindi laging sapat. Kailangan ng katapatan, ng pagtitiwala, at higit sa lahat, ng katatagan, para harapin ang anumang unos. Nang ako ay bumagsak, nang akala ko, ay wala na akong pag-asa.
Asa, may dumating na isang tao na nagbigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy ang laban. Si Diwa Alon, isang kaibigan na naging sandigan, at sa uli ay naging kapiling ko sa pagbuo ng bagong pangarap. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Diwa ay bahagyang yumuko, ang kanyang mamata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Liwayway. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang nabuo sa gitna ng krisis, kundi lumalin pa dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan. Nahanap ni Diwa ang kanyang sarili na nahuhulog para kay Liwayway, hindi lamang dahil sa awa, kundi dahil sa kanyang katatagan, kabutihan, at walang kapantay na lakas. Sa pamamagitan ng Sinag ng Pag-asa Foundation, pagpapatuloy ni Liwayway, nais naming ibahagi ang pag-asa na ito sa bawat ina na nag-iisa, sa bawat pamilyang dumaranas ng hirap. Nais naming ipakita na hindi sila nag-iisa, na may mga taong handang umalalay at tumulong. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, hindi niya naiwasang maalala si Sinag. Nabalitaan niyang nagbabayad ito ng kanyang mga sala at mayroon na itong bagong pamilya sa probinsya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang relasyon sa hinaharap, ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang kapatawaran na natagpuan niya para sa kanyang sarili at ang bagong simula na kanyang tinatamasa. Matapos ang programa, habang naghahanda na ang mga tao na umuwi, lumapit si Diwa kay Liwayway. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Liwayway, sabi ni Diwa, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Masaya ako na nandito ka, na masaya ka. Sama nating bubuuin ang kinabukasan natin. Ngumiti si Liwayway, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Salamat, Diwa. Sa lahat, magkasama silang tumayo doon, pinagmamasdan ng mga tao, ang kanilang pundasyon, at ang kanilang hinaharap. Ang liwanag ng araw ay tila sumasalamin sa kanilang pag-asa, isang patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang bagong umaga ay laging darating, dala ang pangako ng liwanag at pagmamal. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway at Diwa. Isang taimtim na pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay, sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa bawat kwentong aming inihahando. Ang pagsasama natin sa paglalakbay na ito, mula sa simula hanggang sa wakas, ay isang malaking biyaya para sa amin. Ang bawat salitang inyong narinig, ang bawat emosyong inyong naramdaman, ay bunga ng aming puspusang pagpupursige na maibahagi ang isang kwentong hindi lamang magbibigay aliw, kundi iiwan din ng marka sa inyong mga puso. Sa paglikha ng kwentong ito, naramdaman namin ang bawat pighati ni Liwayway, ang bawat pagsubok na kanyang nalampasan, at ang bawat kislap ng pag-asa na unting bumuhay sa kanya. Ang aming hangarin ay maipakita na sa kabila ng mga pagsubok, ang pag-ibig, kapatawaran, at ang katatagan ng puso ng isang Pilipina ay kayang malampasan ng anumang unos. Naway ang mga aral na napulot natin dito, ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili, ang lakas na makukuha mula sa pagmamahal ng iba, at ang hindi matatawarang pag-asa na laging naroon, kahit sa pinakamadilim na sanday, ay manatili sa inyong puso. Ang paglalakbay ni Liwayway ay isang paalala na tayo ay may kakayahang bumangon, maghilom, at muling magmahal. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta. Kung naantig ang inyong mga puso ng kwentong ito, huwag po kayong at tubiling like, share, at iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ang nagbibigay inspirasyon sa amin
upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tulad nito. Mula sa amin dito sa Kwentong Puso TV, maraming salamat po. Hanggang sa muli, nating pagkikita sa isa na namang kwentong magpapatibay sa ating mga puso.